Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong iatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo, showbiz at sports. Kapaloob din sa ating programa maya-maya ang pulong balitaan sa Malacanang sa pangunguna ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kami inyo pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Una sa ating mga balita, pinayuhan ng Malacanang ang iba pang opisyal ng pamahalaan na posibleng sangkot sa maanumalyang flood control projects na ikonsiderang magbitiw sa pwesto bilang pagpapakita ng delikadeza. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ito'y para bigyang daan ang investigasyon sa mga alegasyon. Ginawa ng opisyal ang pahayag kasunod ng pagbaba sa pwesto ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman makaraang mabanggit sa kontrobersiya ang ng flood control projects. Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman or maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, na naisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delikadeza. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Labis na ikinagulat ni outgoing Finance Secretary Ralph Recto ang pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong Executive Secretary. Ayon kay Recto, parehong mandato pa rin naman ang dapat gawin na Executive Secretary at ito ay ang pagsilbihan ang sambayanang Pilipino. Naniniwala rin si Recto na ang pagbibitiw sa pwesto ni na Budget Secretary Amena Pangandaman ay para mabigyan ng free hand si Pangulong Marcos na maimbestigahan ang lahat ng ahensya kaugnay ng flood control anomaly. Surprise, yeah, but yeah, work has to continue. Essentially, I think the role of the EES is just governance. So, taong bahay ka dun. How do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan. So, palagay ko yun yung role natin. Wala naman talaga Mr. President. You cannot do miracles. No? But having said that, our job is to improve governance. Essentially, it's what it is. Taong bahay tayo dyan. Bagong talagang Executive Secretary Ralph Recto. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, ikinagulat din ni Department of Budget and Management Officer in Charge Undersecretary Rolando Toledo ang pagbibitiw sa pwesto ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Ang matitiyak lang sa ngayon ni Toledo ay ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsisilbi sa bayan, lalo't siya rin ang inirekomenda ni Secretary Pangandaman. Matagal tayo sa government and with the DBM, I guess, yes, we will para sa bayan natin. So, yun lang. I was surprised actually. Nagulat ako. Nanginginig pa nga ako ngayon. Okay. DBM OIC Undersecretary Rolando Toledo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
Matapos magbitiw sa kanyang tungkulin, nilinaw ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na ang kanyang hakbang ay para mapanatili ang integridad ng paglilingkod bayan at bigyang daan ang mas maayos na pag-usad ng bansa. Ayon kay Pangandaman, sa loob ng 3.5 taon, pinangunahan niya ang malalaking reforma sa pamahalaan kabilang ang pagpapatupad ng New Government Procurement Act, institutionalisasyon ng Philippine Open Government Partnership, pagpasa ng Government Optimization Act, at modernisasyon ng public financial management systems tulad ng Budget and Treasury Management System at blockchain-enabled budget tracking. Kabilang din sa mga inisyatiba anya ang muling pagsasabuhay ng Project Dime. Tinukoy rin ng dating kalihim ang pagtutok sa people-centered investments gaya ng edukasyon, social protection, climate resilience at suporta sa transition ng BARM. Pinalakas din ng ang Women, Peace and Security Agenda at kapakanan ng government workers sa pamamagitan ng salary adjustments, medical allowances at pagbuti ng career policies. Si Pangandaman na kauna-unahang Muslim at tanging naging Filipina Muslim sa gabinete ay nananatiling nagpapasalamat sa pagkakataong makapaglingkod at magpapatuloy anyang sumusuporta sa administrasyon sa kanyang pribadong kapasidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, hinimok ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag na muna ang mga alegasyon na kinasasangkutan nito noong Education Secretary pa ito, gayon din ang pamumuno nito sa Office of the Vice President. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat na linawin na muna ng Vice Presidente ang mga hindi pa nare-resolbang issue gaya ng paggamit nito ng confidential funds, ghost students sa Department of Education at umano'y ghost food packs. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang tulig sa ni Duterte ang anyay katiwalian ng pamahalaan kaugnay ng flood control projects. Una nang dumepensa ang Malacanang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangunang magpaimbestiga sa mga maanomalyang hindi nila ginawa noong Duterte administration. Dapat manguna po siya sa kanyang pagpapaliwanag kung siya po ay naniniwala sa transparency and accountability. So sinabi po natin, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Malacanang may inilatag na hamon kay dating Congressman Zaldico. Ang kabuang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Alvin Baltazar. Dalawang hamon ang inilatag ng Malacanang kay dating Congressman Zaldico. Isa dito ang patunayang may banta nga ito sa kanyang buhay kaya hindi makabalik ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat ilahan ni Ko kung saan galing ang threat at hindi lang galing sa kanyang bibig. Isa pang hamon ng palasyo, maglabas ng ebidensya na wala kang kinupit ang dating kongresista sa budget insertion sa 2025. Dapat niya itong patunayan ni Ko lalo't nagsusumigaw ang yaman ng dating kongresista na una na ding nailantad sa publiko. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga kahit na nasa kamay niya ang pag-i-insert ng mga proyekto sa Budget 2025. Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Kaugnay pa rin sa usapin ng maanomalyang flood control projects, kinumpirma ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagpadala ng kanyang ikalawang supplementary affidavit si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo kasunod ng hindi nito pagdalo sa pagdinig ng komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, ang nasabing liham din ang binasa ni Bernardo sa kanyang pagdalo sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee noong siya ay naimbitahan bilang resource person. Kaugnay nito, iginit din ni Bernardo ang kanyang hangarin na mag-apply sa ilalim ng Witness Protection Program o RA 6981. Muli namang tiniyak ng ICI na pag-aaralan nilang mabuti ang affidavit ni Bernardo at ang kanyang aplikasyon na sumailalim sa Witness Protection Program. Nabanggit rin po sa sulat na siya po ngayon ay nag-a-apply under the Witness Protection Program or RA 6981. Dito po sa batas na ito, pinaliwanag niya that there is a confidentiality clause or provision wherein siya po ay pinagbabawal na mag-disclose ng anumang impormasyon na konektado sa kanyang application bilang maging state witness. ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinamon ng National Bureau of Investigation o NBI si dating Congressman Mike Defensor na patunayan ang alegasyon nito na binugbog ng ilang NBI personnel ang mga tauhan ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa NBI, kung ipipilit ni Defensor ang akusasyon ay dapat anya itong magpresenta ng ebidensya at hindi lamang hearsay o sabi-sabi. Unang sinabi ng dating kongresista na binigyan umano ng NBI ang dating aide ni Ko na si John Paul Estrada at asawa nito ng peking passports at lumipad patungong Chile. Git ng NBI, walang reklamo, ulat o medical record na nagpapakita na sinaktan ang mag-asawa at wala ring record ng kanilang kustudiya sa ilalim ng NBI. Sa ngayon ay hinihintay ng NBI ang tugon ni Defensor para patunayan ang alegasyon. Una na ring nakipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration ukol dito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinalagaan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang alegasyon ni dating Congressman Zaldico na pinagbantaan umano siyang ipapatay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Git ni Adyong na sa higit 3 taong nakatrabaho niya si Romualdez bilang Speaker ng Kamara ay wala ni anong bakas ng pagiging bayolente ang latest solon. Dagdag pa ng mambabatas na hindi ganito ang pagkakilala nilang mga kongresista kay Romualdez na kanilang ibinotong muli bilang lider ng Kamara para sa 20th Congress. This has only happened in movies eh. I think my suggestion is baka sobra at ang tagal niya sa ibang bansa, wala na siyang ginagawa at nanunood na lang ng Netflix. I mean, it's something that is only happens in the movies eh. And kung ako tatanungin, I think the speaker having served the House of Representatives for more than 3 years, all of us can testify that he has no inch of violence in his system. Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Nananatiling nakatutok at hindi nagpapaapekto sa mga alegasyon at akusasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang liderato ng Kamara na direktang nadadawit kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, walang negatibong epekto sa operasyon ng Kongreso ang mga paratang at tuloy-tuloy ang trabaho ng mga miyembro ng Kamara. Pinuri rin niya ang Committee on Rules sa pamumuno ni House Majority Leader Sandro Marcos dahil mahusay niya nitong natutugunan ang takbo ng mga pagdinig. We can assure everybody that, the House is moving on okay. I mean, the committee meetings are proceeding the way they're supposed to. All of these things have not affected the way the House is operating because the committee on rules under Majority Leader Marcos is doing very well. Deputy Speaker Ronaldo Puno. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos inalmahan ang mapanirang pahayag ng kanyang tiyahin na si Senadora Amy Marcos. Mula Kamara de Representantes, nag-uulat si Kathleen Forbes. Umalmang House Majority Leader Sandro Marcos sa mga paratang ni Senadora Amy Marcos na iuugnay siya at si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pati na rin ang ina na si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga walang kabuluhang issue para lang manggulo at magpasiglab ng destabilisasyon sa pamahalaan. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Marcos na lagi niyang kinikilala at iginagalang ang naging papel ng kanyang tiyahin sa kanyang pagsisimula sa kanyang buhay publiko. At dahil sa respetong iyon ay ito ang una at huling pagkakataon na siya ay magsasalita ukol sa issue. Ayon sa Majority Leader, masakit para sa kanya na makita umanong ginagamit ng kanyang tiyahin ang mga kasinungalingan para sa sariling ambisyon sa politika. Ang mga naging pahayag anya ni Senator Amy ay walang basihan, walang katotohanan at walang maidudulot na kabutihan sa bansa. Tinukoy din ng House Majority Leader na mismo ang kanyang mga pinsan na sina Borgie, Vice Governor Matthew Marcos Manotok at Attorney Michael ay makapagpapatunay umano na walang katotohanan yung mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Dagdag pa niya na pagkasunduan na nilang magkakapatid at magpipinsan na hindi nila hahayaang madamay ang kanilang mga sarili sa anumang isyu nag-ugat sa kanilang mga magulang. Kaya umano mas mabigat para sa kanya na makita ang ginawa ng senadora na pagtraidor sa sariling pamilya. Diin pa niya hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Nanawagan naman si House Majority Leader Sandro Marcos na magkaisa sa katotohanan at huwag umanong palakasin yung mga naratibo na naglalayong pabagsakin lamang ang gobyerno. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bigyang daan muna natin ang pulong balitaan sa Malacanang sa pangunguna ni Yusek Claire Castro.
Yusek, does the President feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ay nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos, from video ni Zaldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, sa assessment ninyo, nakatrigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, nakatrigger ng public outrage, hindi sa Pangulo, kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila Zaldico at saka ni Senator Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Zaldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mambabatas na nagsasabing hindi ka panipiniwala ang sinabi ni Zaldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang. Bintang na sa ngayon ay walang basihan. Patungkol kay Senator Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya iningayan ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang ininga niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon, sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from Palace. Ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay na ibinabato sa Presidente. Maraming salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan at nag-a-assess ng katotohanan, maniniwala sa ginagawa ng Pangulo, ang pagsugpo sa korupsyon. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Ma'am, nasagot niyo naman po yung issue na yung regarding sa legal na hakbang ng posibleng legal na hakbang na gagawin ng first couple laban kay Senator Amy Marcos. Sabi nyo, wait and see. Pero kukuha lang po ako ng reaction din. Si Majority Leader Sandro Marcos nagbigay din ng pahayag kay Senator Amy at sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Reaction lang po in the Palace. Yung kasinungalingan naman po talaga, kitang-kita niyo naman po. This is the same playbook ng kanyang mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maisog Rally, ito na po ang iniingay. Pero after a while, nagsalita ang dating Pangulong Duterte,
na walang katotohanan ng kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. So paiba-iba ng kwento, pero isa lang ang adhikain, tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Yun po sinabi ni Majority Leader, ma'am. Sorry. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. At yun nga. Ano po yung reaction ninyo dyan? Well, I cannot speak for Congressman Sandro. Kung ano po ang sinabi po niya, although meron akong kopya, sabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being a sibling. So, totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Nung mga nakaraang linggo, nakapagbigay na po ng assurance yung Malacanang regarding po dun sa mga economic indicators tsaka targets na ma-achieve. Kaso recently po, after po mag-resign ni Executive Secretary at ni DBM Secretary Pangandaman, can the government, is the government still confident na ma-achieve pa rin niya yung mga economic targets niya this year? Yes po, yan po nga ang ating good news. Ekonomiya ng bansa na nanatili matatag at bukas para sa mga investors. So mamaya babanggitin ko yan. Follow-up na lang po. Bali, paano po ma-maintain ng Marcos administration yung trust ng public at ng business sector? Unang-una, ano po ba ang nilalabanan ng Pangulo? Kitang-kita po natin ang nilalabanan niya, korupsyon. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang trabaho sa gobyerno? So, kung kayo investor, mas dapat kayo magtiwala sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil kahit mismo siya, ang gusto niya, malinis ang bansa mula sa korupsyon. Bale ma'am, so far wala pong business sector, business group na lumapit sa Malacanang para mag-follow up kung ano na nangyayari dun sa mga cabinet. Wala akong update sa ngayon. Thank you po. Isang related question mula kay Chloe Ofana, Business World. Good afternoon po. Yung pag-a-assign po kay Secretary Recto as ES, isa po ba doong reason is yung para matulungan po ang Philippine economy to improve sa quarter 4 and merge po natin yung GDP growth target natin for the year? Hindi naman nawawala ang pagiging ekonomista kay Executive Secretary Ralph Recto. So kung ano po yung maitutulong niya, ibibigay niya naman po yun. So we expect po a bigger role from Secretary Recto po para to reach these targets. Yan naman po ang kanyang pinangako. Thank you po. Sunod na tanong mula kay TJ Mendoza, Net25. Afternoon, Yusek. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po, is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test ng si PBBM. Same station. Yes, Net25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis
at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Sunod na tanong mula kay Cresilyn Catarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Senator Amy, sa tingin po ng Malacanang ay gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-i-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Hi, Yusek. Ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay DepEd Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Magsasubmit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni Presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya'y malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangang mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. Nag-submit na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusek Trigiv at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Tinanggap na po ito? Kahapon pa lamang po. Okay. So hindi pa po tinatanggap? Hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo, pero pinadala na po kahapon. Okay, salamat po. One related question from Katrina Domingo. Ma'am, you mentioned on Secretary Angara na kung ang paniniwala niya siya ay malinis, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Following the same logic, applying it to former Executive Secretary Lucas Bersamin and former Budget Secretary Amina Pangandaman, bakit po magkaiba yung application ng logic or ng treatment doon sa tatlong sekretarya? Does it imply that the former ES and the former Budget Secretary may somehow have a sliver of doubt in terms of their integrity, unlike Secretary Angara? Liwanagin natin. Wala pong pagkakaiba. Ang dalawa po, si Executive Secretary at si Secretary Mina ay voluntaryong nag-resign out of delikadesa at gusto nila kung magkakaroon man ng investigasyon ay may malaya magkakaroon ng investigasyon. Ang Secretary Sani Angara, wala naman po siyang voluntaryong pag-resign. At ang sabi po natin, kahit po nag-resign si ES Lucas Bersamin at si Secretary Mina, nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Even out of delicadeza? Secretary Sani Angara? I think that the question should be thrown at the Secretary Angara. Huling tanong mula kay Bettina Unite, Manila Bulletin. Ma'am, you earlier mentioned po that the government would provide protection to Saldico po if he comes home and testify po. Is this confirmed and kung anong klaseng protection po yung ibibigay ng gobyerno po? Again, what is confirmed? Kung magbibigay ang gobyerno ng protection po if he comes home and testifies. Kahit naman po sinong Pilipino ang uuwi dito at sinasabing nanganganib ang kanilang buhay, bibigyan po ng protection ng gobyerno. At
pati po ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po proteksyonan po siya. Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, have you spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? Direkta nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo with what you're saying to the public about Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am. May basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy. Anong messaging po ba ang sinasabi? At madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Maraming salamat, Yusek. Tuesday New, DZWB. Ma'am, pahabol lang, ano po. Ang business group po, ECO, particularly si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ay tahasan na pong nagsalita na dismayado sila sa nangyayari ngayon, nakakapirwisyo na raw po sa kanilang mga negosyo itong nangyayaring anomalya sa flood control projects, aligasyon sa Pangulo. Parang ang sinasabi po niya ay tapusin na yung ganitong mga kontrobersiya at ano raw po ang inaasahan nilang gagawin ng palasyo para itong mga ito ay hindi na makaabala sa takbo ng negosyo sa bansa. Totoo naman po. Ang mga ingay na ito, nakaka-apekto po to sa ekonomiya. Pero ano po ang maaaring gawin? Isinisigaw ng ibang mga grupo. Dapat maging transparent. Dapat ipakita, isa publiko ang paghihiling ng ICI. Pero ang pagsasapubliko ng anumang hearing, nakakapagdulot ito sa pagpapagulo. Although nakikita natin ang katotohanan, pero nagiging issue siya everyday. At itong mga isyong ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. So, paano pahihintuin to? Kapag ipinahinto na isa publiko ito, sasabihin naman ng mga nag-a-advocate ng freedom of expression and transparency and accountability, ay tinaktakpan ng gobyerno ang paghihiring. Tinatakpan ng gobyerno ang mga dapat na isiwalat. So, ang Pangulo, kung ano ang nararapat, gagawin niya. Hindi niya hahadlangan ang paghihiring, hindi niya hahadlangan ang managot, ang dapat na managot. At sana, maisip din ng mga kababayan natin, yung mga maiingay lamang, yung walang lihitimong adhikain, naaapektuhan po ang ekonomiya natin sa mga ingay ninyong walang kakwenta-kwenta. Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good afternoon, ma'am. The flood control mess. We know that Malacanang remains confident about the president's move to investigate the flood control investigations. But resigned Congressman Zaldico's statement already led to 3 resignations, and former Undersecretary Roberto Bernardo led to the ouster of Senate President, and House Speaker Martin Romualdez was replaced. So maybe we know if Malacanang and the president is still confident that his administration will finish strongly until 2028. Hindi ba mas dapat nating gustuhin kung yung sinasabing na-i-involve sa anomalyang to ay mawala sa posisyon? Mas gugustuhin natin na maging malaya ang pag-iimbestiga. So hindi ba mas gugustuhin to ng tao na dapat yung di umanong nasasangkot magbigay daan sa malayang pag-iimbestiga? Yun ang dapat nating naisin. So, paano makaka-apekto to sa stability ng government na pinamumunuan ng ating Pangulo? Salamat, MBC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ekonomiya ng bansa na nanatiling matatag at bukas para sa mamumuhunan. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas na may matibay na pundasyon
at bukas sa pagkakataon para sa mga mamumuhunan. Ito ay sa kabila ng mga hakbang ng administrasyon na wakasan ang malawakang korupsyon sa bansa habang pumapanig sa tapat na pamamahala at pagtugon sa mga hinaing ng taong bayan. Sa ulat ng Department of Finance sa pangunguna ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto, hindi matitinag si Pangulong Marcos Jr. sa pag-usik sa sino mang nasa likod ng mga tiwaling gawain. Kamag-anak man, kaalyado, o kahit na ang sariling kadugo. Sa hiling ng taong bayan para sa reforma sa pamahalaan, naninindigan ang pamahalaan na ang lahat ng ito ay tinutugunan sa pamamagitan ng konkreto at mabilis na aksyon, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon, mayroon nang nakalatag na mga komprehensibong catch-up plan ang pamahalaang Marcos Jr. ayon sa national priorities at mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Higit sa lahat, tinitiyak din ng pamahalaan sa taong bayan na nasa tamang landas ang fiscal condition nito at positibo ang mga inaasahan sa mga darating na buwan. Unti-unti ring ibababa ng pamahalaan ang deficit at utang habang lumilikha ng mas maraming trabaho. Tumataas ang kita ng mga Pilipino at mas marami pang aangat ang buhay. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., sinisiguro na ito ay isang gobyernong nakikinig, mabilis kumilos at inuuna ang interes ng bayan at ng taong bayan. Ito rin ay isang gobyernong tumutupad sa pangako, walang takot, walang pinapaboran, at walang pag-aatubiling pinapanagot ang sinuman. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Narinig niyo po ang pulong balitaan sa Malacanang sa pangunguna ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naniniwala ang political analyst na si Attorney Ed Chico na bahagi lamang ng political agenda ni Senador Amy Marcos ang mga binitawan nitong akusasyon laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa panayam ng programang Global na Tayo, sinabi ni Chico na inaasahan na ang mga ganitong pahayag mula kay Senadora Amy lalo't inililinya na nito ang sarili bilang bahagi ng oposisyon. Well, unang-una sa lahat, dapat tandaan natin mga politiko yung mga yan. So obviously, sinasabi nila yan bilang bahagi ng kanilang political agenda. Siyempre, magandang matingnan kung saan nanggagaling yung nagsasalita. Sa kaso ni Amy Marcos, for example, mula na nagka-falling out sila ng Pangulo, alam naman natin na iba na yung kampo niya, ay siya bahagi na ng oposisyon. So expectedly, sinasabi niya yung mga ganyang bagay. Sa legal, sinabi ni Chico na maaaring humantong sa kasong libelo ang mga paratang ng senadora kung walang sapat na basihan lalo't espesipikong aligasyon ang mga sinabi nito. Legally, technically, kapag hindi totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, she can probably be held liable for libel. Of course, she would say public office is public trust, but the thing is, it's a specific allegation. It would have been different kung sabihin mo halimbawa na corrupt si Marcos. O halimbawa, hindi maganda ang pamamahala ni Marcos. So, sabi nga ng Supreme Court, politicians are not supposed to be public officers and officials should not be onion skin. So, kung sabihin mong corrupt sila, it's not libelous. Pero kung specific allegation, gumagamit yan ng droga, umaga pa lang, nagmamariwana yan. So, those are specific allegations na mahirap talaga at maaaring maging basihan ng kasong libelo. Nakikita naman ni Chico na hindi nakahahantong sa kasuhan ang nasabing issue lalo't wala ito sa pag-uugali ng Pangulo. And so far, the way I see it,
the President would simply brush it aside. Siguro, through Yusek Claire Castro, sasagutin niya yan. That's about it. Hindi ko nakikita yung, wala sa personalidad niya. Hindi naman yan yung demeanor ng Pangulo. I think that is his nature. Okay. So the way I see it, sa tingin ko, hayaan niya na lang yan. And besides, mahirap din naman ang kalaban mo, yung kapatid mo, hindi ba? Ang political analyst na si Ed Chico. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, kauna-unahang pagawaan ng sapatos sa Ilocos Norte bubuksan ngayong hapon. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag sa detalye. Manamnama ang malugatan ti Shared Service Facility ti kaunaan na pagaramidan ti sapatos ang nagtinulungan ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte ken ti lokal gobyerno iti ilit ti Vintar itangal daw. Detitin pakamo ni Mrs. Frances Pagirigan iti DTI Ilocos Norte Provincial Office. Kunana ang maangay iti malem itangal daw ti aktibidad iti Barangay Apkir iti nasao nga ili. Imunan ngayon batad ni DTI Ilocos Norte Provincial Director Amelia Galvez. Naiyawaten dagiti kagawaan iti paragarabid ti sapatos ngagbalor iti agarop 7,000 pesos. Inbunan ni Galvez nga dapay tinailungalong anayon aramit amaited iti LGU into no sumaruno atawen. Inayon ni Galvez nga dapay tinaaprobaran na shared service facilities para iti sumaruno atawen amaited pay kadagiti benepisyaryo a grupo wenno asosasyon ti Ilocos Norte. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani. Samantala mula Ilocos Norte, baling naman tayo sa La Union. Bases Conversion and Development Authority, DPWH at Poro Point Management Corporation magtutulungan para sa bagong sports at recreation complex sa Poro Point, San Fernando City, La Union. Para sa kabuang balita, narito si Albert Kawilen ng Radyo Pilipinas Agoo. Nagpirma ti Bases Conversion and Development Authority, Department of Public Works and Highways, ken Poro Point Management Corporation. Iti katulagan amang paduras manan iti 8,000 square meter a Poro Point Baywalk iti siyudad ti San Fernando, La Union, nga agbalin ang moderno nga sports and recreation complex. Panggap ti proyekto mapapigsa ti turismo iti rehiyon ken mapasaya ti publiko nga espasyo. Ti baro a baywalk development ken mangitampok iti 400 seat a grandstand, Olympic standard skate course, court para kadigiti na dumuduma nga sports, parke publiko ken event space nga adan iti solar powered lighting. Dagiti moderno a pasilidad, landscaping, pagtugawan ken utilities di mangipasigurado iti natalged ken inklusibo nga aglawlaw. Adda iti formal pa nagpirma iti katulagan the Presidente ken CEO ti PPMC OIC Cervellano Flores Jr., La Union Governor Mario Eduardo Ortega, ken DPWH La Union First Engineering District Office OIC District Engineer Sherilan Gonzalez. Intampok ti BCDA ti akam ti proyekto iti
iti panangpataod kadagiti zona ti ekonomiya kas sanikwa ti komunidad, panangpasaya ti lokal abiyag ken panangitandudo iti 4 point kas sentro iti panaglinglingay, turismo ken panangpuunan. Iti baban ti katulagan ipay ti BCDA ti daga ken aprobaran ti disenyo ti DPWH. At ti DPWH ti mangimaton iti financing ken construction. Ti PMPC ti mangimaton iti panakamantener ken accessibility kalpasan ti panakaibangon. Intampok ti PPMC ti proyekto kas simbolo ti panagrangay ken panagbalbaliw ang mangitandudo iti panagtitinulong ken panagdoras. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert. Samantala mula La Union, baba naman tayo sa Kabisayaan. Borongan City pinarangalan ng dalawang kategorya sa 2025 Manila Times Model Cities Awards. Ang kabuang ulat hatid ni Pen Bumida ng Radyo Pilipinas Borongan. Gintagan hinduha nga dako nga pasidungog ang siyudadhan Borongan ha 2025 Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Awards nga ginbuhat ha Centennial Hall han Manila Hotel. Ginkarawat ni Mayor Jose Ivan Dayan agdan duha nga plake hangaran han siyudad kahuman nga ginkilala ang Borongan nga first runner-up ha livelihood and employment ngan first runner-up ha eco-friendly category. Sumalahi LG Borongan ini nga mga pasidungog inagpapamatuod ha nagpapadayon nga mga programahan lokal nga pamunuan nga nagpapahaluag han oportunidad ha panginabuhihan mga residente samtang ginpapahugot ang pag-ataman ha natural nga karikuhan han syudad. Padayon ang LGU ha pagpatuman hin mga inisyatiba nga nagpapakisig han lokal nga ekonomiya nga naguundong hinpan maihaan nga pagproteherhan kalibungan tungod hini nga pagkilala mas ginpapakisig han Borongan an iya paningkamot nga maghimo hin inklusibo marig-un ngan mainuswagan nga komunidad. Tikang didiha syudadhan Borongan ini Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen mula Borongan, lipat naman tayo sa Southern Leyte. Mga batang may kapansanan sa Maasin City, Southern Leyte tumanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Si Dalia Orit Atuel ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye. Gipakita sa lokal nga kagamhanan sa Maasin, Southern Leyte ang ilang ligon nga suporta alang sa inklusibong edukasyon, human walang pusong gipahigayon ng educational assistance to learners with disability payout sa Maasin City Gymnasium kagahapong adlaw. Sulod sa aktibidad, usa ka gatos ka mga tinun-an nga adunay kapansanan ang nakadawat og tag 3,000 pesos matag usa isip pinansyal nga tabang aron maminusan ang ilang gasto sa pagskwela ug aron masuporta ng mga pamilya nga padayon nga naningkamot nga mapadayon ang pagtuon sa ilang mga anak. Gipanguluhan nila Disability Affairs Officer 2 Michael John Orais ug City Administrator Lourdes Ortega ang mao nga kalihukan diin ilang personal nga gitutukan ang hapsay nga distribusyon sa ayuda o gisiguro nga nadawat kini sa hustong mga benepisyaryo. Sumala sa LGU, kabahin kini sa mas lapad nga advokasya sa lungsod aron mapalambo ang usa ka komunidad nga naguna sa patas nga edukasyon, walay kalainan sa kahimtang o kapasidad sa matag tinun-an. Pinangagi sa padayon nga paghatag og yun-ani nga mga programa, gipamatud-an sa Maasin City ang padayon nga tinguha nga tukuron ang usa ka mas inklusibo, makatawhanon og patas nga sistema sa edukasyon para sa tanan. Gikan diri sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Orit Atuel para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dalia. Samantala mula Leyte, tawid naman tayo sa Mindanao. Department of Agriculture Northern Mindanao itinataguyod ang pagpapalago ng industriya ng agrikultura sa rehiyon. Ang kabuang ulat hatid ni Theza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro. Ang Department of Agriculture Northern Mindanao nagmugna og mga pamaagi alang sa pagpalambo sa industriya sa apiculture sa rehiyon, pinaagi sa usa ka consultative meeting uban sa lokal nga beekeeper nga gipahigayon pag-uhay pa lamang diha sa compound sa ahensya ning ining syudad. Ang beekeeping mao ang pagpractice sa pagmaintenar sa mga kolonya sa honeybees sa artificial hives. Kasagaran ginama kini sa kahoy alang sa produksyon sa dugos ug uban pang mga produkto nga gikan sa mga buyo.
Ang meeting nagtutok sa gikinahanglan sa mga lokal nga beekeeper nga mag-organisa sa ilang kaugalingon ngadto sa usa ka rehistradong kooperatiba o asosasyon. Si DA Norman Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan ang maong nagpasiugda sa estratehikong benepisyo ni ini nga laka. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kada sa Tasa Orellana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Teza mula CDO. Lipat naman tayo sa Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga nag-uwi ng mga parangal sa isinagawang Regional Gawad Saka Award sa Dipolog City. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. Ya llevó a volver y es el ganador el Ciudad de Zamboanga durante el Regional Gawad Saka Awards que conducir asentamiento na Ciudad de Dipolog na probinsya de Zamboanga del Norte. Cuantos magasiembrador, pescador y agri-entrepreneurs el llevó a volver cuantos mag-award durante el actividad. El magaganador ya llevó a volver magaplaque na diferente kategorya como el Outstanding Fisher Folk, Aquaculture Category, Outstanding Agriculture Entrepreneur, Outstanding Women's Organization Rural Improvement Club, Outstanding Youth Organization, Outstanding Kadiwa ng Pangulo Implementer, y Outstanding Local Government Unit City Category. Con el magaganador, ya reconoce también el gobierno local junto con el oficial de la Oficina de Agricultor de Ciudad durante el flag raising ceremony enfrente na City Hall. Asigun con el agricultor de Ciudad Arben Magdugo, el Gawad Saka un prestigioso National Award Program na Kwento de Agricultura y Fisheries. Desde na RP Zamboanga is si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Shirley. At sa Iligan naman, serbisyong medikal mas paiigtingin at palalawakin sa probinsya ng Lanao del Norte. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye. Ang lokal nga kagamhanan sa Lanao del Norte mopalig-on pa o mopalapad sa serbisyong medikal sa tanang residente sa lalawigan. Si Gobernador Muhammad Khalid Gibran sa Dimaporo personal nga nangulo sa Provincial Local Health Board meeting nga gipahigayon karo bag-ulang sa Kapitolyo sa probinsya. Usa kini kahigayon aron mahisgutan ang nagkalaing-laing serbisyong medikal nga gikananglan sa tibok probinsya. Dakong diskusyon ang gihimo bahin sa infrastruktura para sa mga pasilidad aron mapadali ang paghatag og serbisyong medikal sa tanang residente sa matag lungsod. Dito usab ang PhilHealth diin gihatagan og gibug-aton ang yaman ng kalusugan para malayo ang sakit o yakap nga programa. Kini usa ka programa nga naghatag og automatic coverage sa tanang membro. Apil na ang nagkalaing-laing libreng serbisyo gikan sa PhilHealth ug mga importanteng tambal ug ubang pang benepisyo. Sa katapusan naaprubahan ang Local Investment Plan for Health 2026 hangtod 2028 sa probinsya. Matag lungsuranon sa mga lungsod nga sakop sa Lanao del Norte magpadamhom nga ang Provincial Health Office ug PhilHealth mas daling ma-access ug dali silang maadtuan sa panahon na sila ang kinanglan. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pangnegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang ang isang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. 6 na pangunahing grupo sa negosyo ang muling nagpahayag ng kanilang suporta sa ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng lumalalang pangamba bunsod ng krisis, pampolitika at issue ng korupsyon. Sa isang pinagsamang pahayag, matapos ang pagbabago sa economic team ng administrasyon, tiniyak nilang patuloy silang mag-i-invest at lilikha ng trabaho. Nilagdan ito ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Financial Executives Institute of the Philippines, Philippine Finance Association at Institute of Corporate Directors. Binigyan diin nila ang matatag na pundasyon ng bansa, isang maayos na pinamamahalaang sistemang pinansyal, matibay na sektor ng pagbabangko at mga kumpanyang patuloy na naniniwala sa Pilipinas. Pinuri rin nila ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Securities and Exchange Commission bilang mga maasahang katuwang na sumusunod sa pandaigdigang pamantayan. Ipinunto rin ng mga grupo ang katatagan ng mga kumpanyang nakalista sa stock market na nananatiling matatag kahit sa gitna ng pandemya. Nananatiling mataas ang kumpiyansa sa pamumuhunan na may capital spending ng nasa 22% hanggang 27% ng Gross Domestic Product o GDP sa nakalipas na dekada. Gayunman, iginit nilang ang tiwala ng mga mamumuhunan ay nakasalalay din sa mabuting pamamahala. Hinikayat nila ang mga institusyon ng gobyerno na tiyakin ang polisiya, igalang ang batas at labanan ang korupsyon. Nangako silang mananatiling responsable, makikipagtulungan sa pamahalaan at magpapatuloy sa pagpapalago ng ekonomiya. Ipinadala ang pahayag ilang oras matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-BBTU ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Martes, 18 ng Nobyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 9 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 35 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 31 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 60 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 73 sentimo. Nasa 68 piso at 50 sentimo ang euro, 42 piso at 5 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 76 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng isang maigsing paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership.
Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Muling pangungunahan ni Justin Brownlee ang laban ng Gilas Pilipinas bilang pangunahing manlalaro sa 18-man pool para sa unang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang naturalized import ang magiging sentro ng lineup na kinabibilangan ng mga nagbabalik na sina Dwight Ramos, Japeth Aguilar, AJ Edu, Junmar Fajardo, Jamie Malonzo, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez, Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Scotty Thompson na lahat ay naglalaro sa 2025 o naglaro sa 2025 FIBA Asia Cup noong Agosto. Kasama rin sa listahan ang 7'3" na si Kai Soto na hindi nakalaro sa Asia Cup dahil sa ACL injury habang patuloy ang kanyang pagaling. Babalik din sa pool sina Troy Rosario ng Barangay Ginebra at ang isa pang naturalized big man na si Ange Kwame na kapwa na imbitahan na sa mga nakaraang pagkakataon. Pumuno sa pinalawak na pool ang mga bagong dagdag na sina RJ Abarientos, Juan Gomez de Leaño at Quentin Miliora Brown. Ang Gilas Pilipinas, kasalukuyang ika-37 sa mundo, ay makakaharap ang world number 81 Guam ng 2 beses sa unang window, una sa isang away game sa Nobyembre 28 at susundan ng home game sa Desyembre 1 sa Blue Eagle Gym. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, inaasahan ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino ang isang uphill battle para sa mga atletang Pilipino na sasabak sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ngayong Disyembre. Ayon kay Tolentino, may mga pagbabagong ipinatupad ang host country, kabilang ang mga limitasyon sa ilang events na maaaring makaapekto sa tsansa ng medalya. Isa sa mga malaking dagok ay ang pagliban ni Carlos Yulo, 2 beses na Olympic medalist, dahil sa bagong patakaran sa gymnastics na nagpapahintulot lamang ng isang aparato sa individual finals kaya't hindi na siya makakakuha ng maraming medalya. Binanggit din ni Tolentino na tinanggal ang ilang weight categories sa martial arts na makakaapekto sa mga inaasahang medalist. Gayunpaman, positibo pa rin siya at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Noong 2023 SEA Games sa Cambodia, nakakuha ang Pilipinas ng 58 ginto, 85 pilak at 117 tansong medalya. Ngayong taon, may higit 1,600 atleta ang lalahok at nakikita ni Tolentino ang potensyal sa boxing. Kumpirmado ang pagsabak ni Yumir Marshall at Weljon Mindoro na pumayag lumaban para sa bansa kahit sila ay professional na. Binanggit din niya ang men's basketball team kung saan defending champion ang Pilipinas. Sa nalalabing 22 araw bago ang games, wala pang opisyal na flag bearers dahil sa posibleng conflict sa schedule. Maaring magbago rin ang opening ceremony dahil sa pambansang pagluluksa ng Thailand para sa yumaong Reyna Sirikit. Gaganapin ang SEA Games mula Desyembre 9 hanggang 20 sa 3 lungsod sa Thailand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng isang paalala.
Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu-halu-halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ibinunyag ng aktres at negosyanteng si Ellen Adarna ang panloloko ng kanyang asawang si Derek Ramsey. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi niya ang mga screenshot at video kung saan ipinaliwanag niya na batid at alam na niya noong nakaraang 3 linggo pa na niyang nalaman ang umano'y pangangaliwa ni Derek. Ayon kay Ellen, nangyari umano ang cheating 10 o 10 araw lamang matapos silang maging magkarelasyon na ilang taon na ang nakalipas. Bagamat hindi pa sila kasal noon, sinabi niyang nakakagulat na nagawa ito ni Derek sa honeymoon stage nila o sa honeymoon stage ng kanilang relasyon. Nang matanong kung bakit tinuloy pa rin ang pagpapakasal, iginiit ni Ellen na hindi niya alam ang nangyari noong panahong iyon at may nagsumbong na lamang sa kanya kamakailan. May ideya si Ellen kung sino ang babaeng sangkot na yan o yung tinutukoy, ngunit hindi niya ito pinangalanan dahil sa payo ng kanyang mga abogado. Hindi raw ito ex-girlfriend kundi isa raw side chick na matagal ng kaibigan ng aktor. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag si Derek Ramsey hinggil sa issue. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ibinunyag ni Chris Aquino sa isang social media post nitong Nobyembre 17 na minsan niyang nakarelasyon panandalian ang aktor at komedyante na si Anjo Iliana noong dekada 90. Sa kanilang unang buwan ng bilang magkasintahan, lumantad ang sinasabing third party sa relasyon nila na nauwi sa breakup. Ayon kay Chris, nagulat sila pareho nang may biglang lumitaw na babae na sinasabing girlfriend ni Anjo at dito na nagsimulang masira ang kanilang ugnayan. Noong panahon iyon, si Chris ay nalilink na rin sa ibang aktor katulad ni Aga Mulak, Gabby Concepcion at Robin Padilla na kalaunan ay umamin na siya ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang relasyon nila ni Chris. Mas naunang binanggit ni Anjo ang tungkol sa kanilang past relationship sa isang vlog ni Snooki Serna ngayong taon kung saan sinabi niyang nagkalapit sila matapos magkasama sa ilang pelikula kabilang ang Siga at ang Sosyal noong 1992 at Pempe ni Sara at Pen noong 1995 kung saan pareho silang bida. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Win Peñano. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Mama JT para sa ating showbiz balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayong tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa balitang negosyo at kalakalan, maging sa balitang pampalakasan na parehong inihatid ni Leo Magpayo kay Mama JT para sa balitang artista, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side sa pangunguna ni Jerome Toledo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Janel
kanila Susan Aison, Hero Lozero, Justin Osias at Anthony Pimentel. At sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampa. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.